para hindi na rin ako problema dun sa salita kasi ang string at spring ay magkatunog. So, tawagin ko na lang tong rope. Yan. So, ito yung rope. Maghahang tayo ng mass na yung mass na yun ay disregarded muna ko ng shape niya. Basta may bigat siya or may mass niya. Tapos lagi nga naman tayo magsisimula sa state of equilibrium. So pag merong state of equilibrium ay siya. So pag sinabing may mass, edi may weight nga. Ng weight ng ito ay pababa. Then next ay meron siyang tension ng rope, yung pataas. Meron yung tension ng rope. Na kung saan kapag kinuha na natin siya ng summation ng force para under state ng equilibrium, again, summation ng force Y lang gagamitin kasi kita nyo naman, wala naman siyang horizontal component, so therefore wala tayong makukuha ang summation ng force X. And yung moment niya ay magkatapat naman siya. So, summation ng moment din ay automatically equal na rin to 0. So that's why we're using summation ng force Y equals to 0. And then, walang naka-indicate na direction, so therefore we will use the conventional sign. Conventional meaning nga yung pataas na direction ay positive at yung pababang direction ay negative. So that's why we have T minus W is equals to 0. Then, nilipat lang natin yung W so that yung lahat ng values natin ay positive. So we will now come up with the equation T is equals to W. Or tension of the rope is equals to the weight ng ating mass na yun. And after that, I proceed tayo sa may vibration. Yan. So para mag-vibrate ito or mag-swing, yan. Kaya nilagyan ko ng term na swinging. Kasi so may bola dito na malabo, parang transparent ng kaunti. Kasi kumbaga yan yung initial position nga ng ating pendulum. Yan yung initial position, tapos itutulak na natin siya papunta dito. So nung tinulak papunta dito, edi pagkatapos itulak papunta dito, bibitawan natin. So yun nga, magkakaroon tayo ng vibration or for our pendulum ay siya magsiswing. Yan. So magsiswing siya back and forth at yung swing na yun ay parang, considered na rin para as vibration kasi nag-oscillate siya back and forth. Yan. So kaya connected. Ayun, connected na ako. Tawakas. Ano ha? Ayan. Na-disconnect ako? Hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman. Tapos malinaw naman ang audio ko, no? Yes po. Okay. Ano kasi kanina pa ako kumukonek na doon sa wifi namin. Putit kumunik na. But anyway, tuloy natin. Ayun nga. So, nung itunulok na natin siya dito sa position na to, ay kukunan natin siya ng FBD. So, ito yung FBD niya. So, syempre, may mass nga siya. Kaya pababa yung ating weight. Then, yung tension ng rope ay, syempre, along sa rope. Yung direction ng rope. Then, as you can see here, na at a certain angle yung ating rope na ito. So therefore, yung ating tension din ng rope ay at a certain angle din. Buhayin ko pala in case na maputol ulit. Bahala na. Yan. So kaya yung ating tension ng rope na at a certain angle, tas yung ating weight niya ay naka-point pababa. Then, yan. And then supposedly nga ay magsasummation ng force tayo na equal sa MA, summation ng force equals to MA, para natin makuha or makapag-establish ng differential equation. Pero as you can see right here, hindi X or Y yung ginamit na axis, ibang axis. So bakit ibang axis ang ginamit? Kasi nga, ang ating pendulum ay, katulad na napansin nyo yung path niya, ay itong dotted line na to, which is a curve. At kapag tayo may curve na path, ang tawag natin sa motion na yan ay curvilinear motion. Okay? At kapag meron tayong curvilinear motion, ang axis na involved ay hindi X at Y. Hindi na applicable ang X and Y. Ang applicable na nga ay yung tangential axis at normal axis. So, maglilipat tayo
from X and Y axis magiging tangential and normal axis na yung definition ng normal, ang normal ay laging passing through dun sa pivot point niya. Again, starting syempre kung nasan siya, yung ating mass, starting kung nasan yung mass, so yung normal axis ay laging passing through dun sa point. So yun ang behavior lagi ng normal axis, lagi siyang papunta dun sa pivot point. So kaya, pag ganito siya. Then yung tangential axis ay perpendicular sa normal axis. So, ang tangential axis ay laging perpendicular sa normal axis. So yun lagi yung ano niya. Property ng tangential. O, pwede yung sabihin tangent sa line, pero mas madali kasi pag sinabing yung perpendicular sa normal axis. Then next ay, yun na nga, nakapag-establish na nga tayo ng axis natin. So therefore, we will use yung tangential axis natin. Yan. So that's why our summation ng force is equals to the product ng mass multiplied by the tangential axis. O bakit tangential axis ang ginamit? Kasi doon tayo nga makakapag-establish ng differential equation. So meron nga tayong dalawang axis, di ba? Kumbaga, dito din sa normal axis, pwede rin tayo magkaroon ng summation ng force na normal equals to the acceleration na mass ng times acceleration ng normal. Sige po, salamat. Yan. Magkakaroon tayo noon. Pero katulad ng sabi ko, ang focus lang lagi natin dito ay makapag-establish ng differential equation. So that's why hindi na natin kukunin yung summation ng force sa may normal axis. So that's why we're getting the summation ng force doon sa tangential axis. Okay? At yun na nga, summation ng force dahil meron na ring tangential acceleration. So therefore, ito nga yung ating summation ng force. Then equals doon sa ating acceleration. Kaya yung acceleration natin ay magkakaroon din ng parang FBT. Salamat po. Tapos, ang normal acceleration, sis lang saglit ha. Okay pa, connected pa. Yan, continue. So katulad sabi ko, meron tayong, magkakaroon nga tayo ng acceleration at our axis nga, which is normal and tangential, na ang property nga lagi, at ganun pa rin ang property ng normal acceleration, it is always pointed towards to the pivot point. Okay, so property talaga yun ng normal. Ang normal ay lagi papunta dun sa pivot point. Hindi lang yung axis, pati yung acceleration. So, lagi siya papunta dun sa pivot point. Okay? Pointing siya towards sa pivot point. So, kaya siya nakapoint na somewhat na pataas kasi nga nandun sa taas yung kanyang pivot point. Then, syempre, yung tangential acceleration, edi syempre, parallel yan sa ating tangential axis. Okay? Pero kumbaga, pwede siya magpapunta dito sa baba or papunta dito sa may medyo pataas ito. So, kaya siya naging nakaturo papunta dito sa somewhat to the right or almost to the right. Almost kasi, di ba, medyo nakaturo siya pataas. Yan. Kaya somewhat to the right. Nakaturo siya ng, basta sabihin na lang natin na para walang problema, to the right na lang din. Okay. So kaya siya nakaturo na towards to the right ay dahil nung unang tulak natin. So di ba hindi nga siya gumagalaw dito? Okay. Nung tinulak natin siya papunta dito, nagkaroon din siya ng acceleration at the same direction nitong tulak natin ito. Kaya siya ngayon ay same direction nito, ayun. Kaya papunta dito yung ating
tangential acceleration. Again ha, normal acceleration ay lagi naka-point towards the pivot. Okay? It doesn't matter kung paano mo siya tinulak, kung nasa ng pivot point doon nakaturo ang ating normal accelerations. Okay? And then next ay, yan. So, kompleto na ang ating FBD kasi meron tayong summation ng force at meron na tayong para sa acceleration. So, we will go first to our summation ng force. Summation ng force. Tangential nga pala, tangential. Summation ng force at tangential axis. Na kung saan, kung napansin nyo, yung ating tension ng rope ay along, parallel, or coincident, or collinear, o basta nasa iisang line, yung tension ng ating rope at yung ating normal axis. At dahil doon, ibig sabihin nun ay wala itong tangential component kasi magkatapat nga siya sa normal axis. So therefore, yung tangential component niya ay 0. Okay, so therefore, wala nga tangential component yung ating tension ng ating rope. So dito na lang tayo sa weight. Ayan, kasi kung napansin nyo yung weight, meron nga siyang angle na na-form. At yung angle na yan ay equal din sa angle na ito. Yan, yung angle na yan, equal sa angle na to. Kasi nga, di ba nga ang weight ay naka-point pababa. So sabihin ito ay vertical. Tapos meron tayo ditong vertical na line. Yan. So sabihin ito vertical at vertical, parallel ito at parallel ito at ito. Then next ang normal axis. Eh di ba sabi ko nga ang normal axis nga coinciding na nga with our tension of the rope. So sabihin parallel din siya dito. Ito at ito ay parallel din each other. So therefore, yung angle na na-form dito sa vertical line na to ay yan na rin yung ating angle theta. So therefore, itong angle theta nito is the same angle theta dito. So, to be more specific, kaya itong vertical line na to, yung ginamit kasi nga yan yung ating tinatawag na position of equilibrium. Sorry. Hindi pala ako naka-pen yan. Kasi nga itong vertical line na ito yung position of equilibrium as you can see right here. Yung bolang yun kung saan nakatigil. At doon nga lagi tayo sa position ng equilibrium, nagre-reference ng motion. Kumbaga yan yung 0-0 ng motion. Kaya doon tayo lagi nagsisimula ng pagsusukat. Kumbaga sa ruler, yan yung 0 ng ruler para malaman mo kung gaano kalayo yung uminog. Kaya dyan lagi tayo nagre-reference. O kaya dyan sa vertical line na ganyan. At dahil nga may angle na na-form, yun at yun, so therefore, yung ating weight ang merong tangential component. So para ma-indicate natin yung tangential component yan, sineparate ko lang siya dito para hindi na siya siksik dito. Yan. So hiniwalay ko lang yung drawing na kung saan yung tangential component ay syempre parallel sa ating tangential axis. At kapag parallel siya sa tangential axis, ibig sabihin din siya ay perpendicular sa ating normal axis. Kaya kulay itim ito, para siya sabihin na ito rin yan. So, the same lang din. Yan. Itong normal at itong linya ito. So, para perpendicular dun sa normal axis, edi yun nga yung tangential axis natin. So, ito. So, kaya may sub T, dahil yun nga ay tangential component ng ating weight. Yan. Tangential component ng ating weight. Dahil kung napansin nyo, ang turo niya ay, na siya, towards to the left na lang yan. So, ito towards to the left, tapos yung isa towards to the right. Towards to the left. Okay. Kasi nga, wala nga tayo nilagay na direction dito. So, therefore, again, we will use our conventional sign na kung saan sa pakanan ay positive, ito ay pakaliwa. Yan. So, dahil siya pakaliwa, ibig sabihin niyan ay negative. So, that's why we have here negative WT. Ay, na para, negative WT. Kasi nga, yun lang naman ang force natin. Negative W. Then, punta tayo sa kabilang side. So, equal. And then, yun nga, product ng mass, ang mass na may walang direction, pero yung acceleration meron. Then, as I said kanina, no, ito nga ay towards to the right at wala nga tayong indicate na direction. So, therefore,
Yung towards the direction means positive yan. Kaya meron tayo ditong plus 80. Yan, plus. Okay? Okay pa naman, no? Okay pa kayong audio? Yes po, sir. Thank you, thank you. Ayan. So ito na tayo, negative WT is equals to M times plus ng 80. Na ito, huwag kayong problema kasi yung plus naman, pag pinag-multiply naman natin ay, minsan nga inuumit na yung plus. Diba? Normally kapag positive yung number ay, hindi na sinusulat yung positive sa unahan. Okay? Kaya ang intindihin na lang itong negative WT or yung to be exact ay yung tangential component ng ating weight. Which is ito. So dapat sabi nga natin ay tangential nga yung, tangential. Perpendicular rather. Perpendicular yung ating tangential component ng weight. So therefore meron nga ditong 90 degrees na angle. O tapos merong weight. So sa salita nga ay meron tayong right triangle. So yan, pagbasi natin yan. Right triangle na yan. Na kung saan nga lagi yung side ng triangle na opposite ng ating 90 degrees. So yung side ng triangle na opposite ng 90 degrees ay yan yung tinatawag nating hypotenuse. Then yung ating tangential component is opposite ng ating angle theta. So we will now have opposite and hypotenuse. So from SOHCAHTOA, so we will now have the sign kasi nga opposite and hypotenuse. No. So magkakaroon tayo ng sign na sin theta, which is yung din theta ngayon, is equal to the opposite, which is yung ang tangential component ng ating weight, over hypotenuse. At ang hypotenuse nga natin ay yung weight na yun. Then cross-multiply lang, so lalabas nga ay WT is equals to W sin theta. O di kaya pinalitan natin yung WT ng W sin theta. So that's why here, naging W sin theta na siya. O, pero syempre, may minus pa rin yan. Negative pa rin siya. Kasi nga, katulad sabi ko kanina, pag pinag-multiply natin ito, yung positive naman ay minsan nga inuumit na. Hindi na sinusulat yung positive. Then the next ay, yung next ay, burahin ko muna, para yan. Ang next ay, gagawin nating product ng mass and acceleration yung ating weight na ito. So yung weight niya ito would be now the product ng mass and acceleration due to gravity. Product ng mass and acceleration due to gravity. Tapos, ayun lang naman. So magiging mass and acceleration due to gravity. So proceed ngayon tayo sa kabila. Yan. Na kung saan, ang mangyayari naman ay yung tangential acceleration naman yung papalitan natin. So bakit natin papalitan? Kasi nga, katulad na napansin nyo dito, at indicated din dito, ang tangential acceleration natin is a straight line na acceleration. So sa mali salita ay linear. No, linear na property siya. Yan, as indicated by this arrow. Linear siya. Eh ang ating ng pendulum ay curvilinear. Okay? Curvilinear, kapag na straight line ay rectilinear. So ito, kung ang ating acceleration is under ng rectilinear motion, whereas yung motion ng ating pendulum ay curvilinear motion. So may disconnect na yun. Kumbaga magkaibang type ng motion ang pinag-uusapan kasi ito ay rectilinear, ito ay curvilinear. So kailangan iisang type ng motion ang pinag-uusapan natin. So that's why we will now using this equation na kung saan yung property nga ng SBNA, yan yung under ng rectilinear. Yan, rectilinear motion. At yung theta, omega at alpha, yan naman yung under ng curvilinear motion. Okay? So, SBNA is distance, velocity, and acceleration. Yan, under rectilinear motion. Pag sinabi rectilinear motion nga ay straight line motion. Pag sinabi rectilinear motion, ibig sabihin yan ay straight line motion. Kaya nga, property niya ay distance, velocity, acceleration. Hindi na nga lang nilalagay yung term na linear. Kumbaga, kung kukumpletohin talaga siya, linear distance, linear velocity.
at linear acceleration kasi nga straight line siya. Then for katulad nito, curvilinear motion, meron pa rin naman siyang distance velocity acceleration. Pero syempre, curve siya or umiikot kasi pag tayo may curve na ay consider na siya as umiikot at a certain point. Kaya ang tawag ngayon natin sa kanya ay angular displacement, angular velocity, at angular acceleration. So distance velocity acceleration pa rin sila. Pero angular na nga lang. May term na angular kasi nga meron siyang pivot point. Ilang idea doon. Kaya tinawag siyang angular. Kaya dahil meron siyang pivot point. Okay? Okay pa naman? Okay pa. Naintindihan pa sa magsalita. Yes po, sir. Thank you. Anyway, sige. Kaya ang gagamitin natin ngayon ay itong parang conversion. Again, ang tamang term dito equivalent ha? Equivalent. Pero sige, parang hindi na malito. Parang kino-convert na nga lang natin yung curvilinear motion into rectilinear motion by multiplying by its corresponding radius. So for this pendulum, yung radius natin, ito yung radius ng curve na to. At yung radius nga ng curve na to ay yung ating length ng ating rope. Ito, yung length ng rope natin ito. So kaya, kung papalitan natin ito, according nga sa ating given dito, so therefore, yung acceleration nga natin ay yung tangential acceleration na yun. So that's why we have A sub t dito kasi ngayon yung tangential acceleration. Then equal to, sa tulad sabi ko nga, di ba, ang radius nga ay yung length ng ating rope na to. Yeah. So therefore, kaya meron tayong length of rope doon. Tapos yung angular acceleration, di alpha talaga. Angular acceleration. So therefore, we already converted our rectilinear na acceleration into angular acceleration. At yan ngayon yung isasubstitute natin dito. So kaya from 80, naging L times alpha siya. And then pagkatapos nun nga ay meron tayong common na mass. So may mass dito at may mass dito. So cancel na. So matitira nga ay negative G sin theta equals to L alpha. Again ha, ito ay theta omega alpha para maliwanag kung yung para sa motion. And then, ayan. So, ang sunod dapat na gagawin, supposedly, ay itong negative G sin theta lilipat sa kabila. Tapos yung alpha nga ay gagawin natin theta double prime. Ayan. So, yun ang sunod na gagawin. Ililipat sa kabila yung, di magkakaroon dito ng plus G sin theta. Kasi ang alpha nga ay second derivative lagi ng theta. Yan. Ito na napansin nyo, hindi napapalitan yan kasi nga, yan yung sunod-sunod nito eh. Yung sa ating rectilinear lang itong SI pinalitan ng X. But still, same pa rin ang ibig sabihin niya. No? Siya pa rin ay distance. Letter lang ang kumbaga nagpalit. No? Kaya nagkaroon tayo ng second derivative ng X with respect to time. So, ganito rin ito. Sa theta naman tayo naka-reference. No? Kaya siya ay second derivative ng theta with respect to time. At pag kasi merong tayong theta under a trigonometric function yan. Kapag meron tayong sin theta, ay yung ating general solution ay una, hindi na yung isa 1 sin. Iba na. Kasi iba na itsura ng ating differential equation eh. So, iba na magiging differential equation na. Padalwa, para ay makuha yung ating general solution nga ay sa may salita ay magiging komplikado. Mas magiging komplikado yung pagkukuha ng ating general solution kasi nga yung ating theta ay nasa loob ng sin. So para nga hindi komplikado yung ating differential equation ay mag-approximate ngayon tayo. Yan. Kaya pagkatapos nito, magde-declare tayo ng approximation. At ito yung buong declaration
ng ating approximation mula dito sa at na to hanggang doon sa 1. So, yun yung buong approximation natin. So, dito ay nagde-declare itong unang statement na ito ay, mag-approximate ako. Ina-approximate ko na maliit lang yung kanyang angle. Okay? Kaya meron tayo dito at a very small angle. Yan. Ang sunod ay gaano kaliit yung maliit na yan, sinasabi mo. Yan. A very small angle, gaano kaliit siya. Kaya ito, dinedeclare natin kung gaano nga kaliit yung ating angle. Kasi sinasabi natin na yung angle na maliit ay between 0 to 10 degrees. At kapag maliit ang ating angle, ay lumalabas ay sin theta ay equals to theta and cosine theta is equals to 1. Yan. Again, this is just an approximation ha. Okay? Approximation siya. Okay? At kahit kahit sa calculator, ma-check ninyo. So for example, itong 10, o kahit sa cosine na lang kasi madali eh. So pag kayo nag-cosine ng 10, okay, 10 degrees ha, 10 degrees hindi radians. So pag kayo nag-cosine ng 10 degrees, ay magsisimula na siyang mag-diverge sa 1. Kasi yan nga yung upper limit ng ating dinedeclare na small angle. Okay? Kasi upper limit. So magsisimula na nga siyang mag-diverge doon sa ating approximation. Kaya kumbaga sa maling salita, ang value nito ay 0.985. Diba? Kumbaga pag niround up natin 985 ay 99. At 0.99 niya ay pwede natin sabihin malapit sa 1. Okay? Again, nasa maximum kayo kung 10 ang gagamitin. Okay? Nasa upper limit na kayo na kumbaga magsisimula ng mag-diverge yung ating values. Ngayon, pagdating sa sign, kung gusto nyo rin i-check, kailangan lang yung theta ay in terms ng radians. So, kaya itong 10 degrees, gagawin nyo pa siyang radians. Yan. Para mag-almost equal yung dalawa. Yan. So, yun na nga, papalitan na nga natin yung sin theta ito ng theta. Yan. Kaya naging, ito na siya, negative g theta equals to L alpha pa din. So, yun na nga, ito, lilipat sa kabila. So, that's why we have here L alpha plus g theta equal to 0. Equal to 0 kasi nilipat natin sa kabila. Then, dito pinagsabay na yung pag-divide ng L sa ilalim. Pag-divide ng L sa ilalim. At yung pagpapalit ng alpha equals to theta double prime. So, that's why yung alpha ay naging theta double prime. At yung g ay dinivide na natin itong L. So, kaya nga natin dinidivide ng L para nga yung theta double prime ay walang nasa unahan. So, yun kasi yung lagi requirement ng ating simplified na differential equation. So, kailangan nga yung ating yung ating double prime ay walang nasa unahan. Tapos, syempre, equal siya sa 0. Tapos, ang kasunod pa ay meron tayong walang derivative. So, dapat ay second derivative, walang derivative, 0. At kung naman nasa unahan ng walang derivative na yon, ay yun yung value ng omega n, i-square root lang. So that's why our omega n is square root of g over L. So kaya nakuha natin yung square root ng g over L for our simple pendulum. And then nagagawin ko, ikukumpara ko lang sa previous nating ginawa under Spring-Mass model, diba? Kasi kung napansin nyo, itong form na to ay kapares ng ating sa form do sa Spring-Mass model, naging mx double prime plus kx equal to 0. Na ganun din naman, no? Yung nasa unahan kasi ng double prime natin, divide natin. That's why ating equation pa rin yun. Kaya nga nung una, nung tayo nag-Spring-Mass model, square root of k over m. Pero pagdating ngayon dito nga ay square root of g over m. Again, upon comparing, so previously nga ay x equals t sub 1 sine, o yung general solution natin, naka-x equals. Pero pag tingnan nyo ito, hindi na syempre ito x, ito ay theta na. So, ibig sabihin nun, yung right side ng ating general solution would remain the same. Yan pa rin yung ating c sub 1 sin omega nt plus c sub 2 cosine omega nt. Pero instead of x, for the position or distance or displacement, siya ngayon ay magiging in terms of theta. Ang dahilan niya kasi nun, yung ating simplified na differential equation ay in terms ng theta, hindi na in terms of x.
previously naka-x equals kasi nga in terms of x yung ating differential equation. But here, in terms of theta na siya. Kaya ang mangyayari, yung ating general solution ay theta equals. Pero maintain yung kabilang side at yung derivatives niya. So, same equation for the derivatives. Pero syempre, magpapalit yung kabilang side niya. Kasi pinalitan natin yung theta. So, susunod doon yung derivative. Kaya nga, first derivative ng theta ay omega. At ang second derivative nga ay yung alpha. Ito. So, ito yung napalitan. At bukod doon, napalitan nga yung ating omega n, naging square root of g over L na siya. Na kung saan nga, para mapagdoktong natin yung curvilinear rectilinear motion, so gagamitin pa rin itong equation ito. Mumultiply lang natin radius. Yan. Tapos, ito yung hindi napalitan yung equation natin kahit tayo may pendulum, kahit tayo under ng simple pendulum. Yung equation pa rin ng period at ang ating frequency. For period is still 2 pi over omega n at ang ating frequency ay reciprocal ng ating period. Pero syempre, ang napalitan dyan ay yung value ng or yung equation ng ating omega n. Kasi nga iba na nga yung ating omega n na nakuha, which is now square root of g over L. Ayun na. So yun na yung yun na yung under ng simple pendulum. Tapos tutuloy na, dapat yun nga, yung sample problem na na-discuss ko na nga. Hindi, tapos ito, nadaanan ko na rin ito, no? Tama ko, no? Nadaanan ko na rin ito. Kaya nagkaroon nga dito ng dalawang type ng motion dahil nga yung spring mass model ay para sa rectilinear motion, ang simple pendulum ay curvilinear motion. Kaya ngayon dito nga ay parang kailangan nyo ngayon iintindihin kung rectilinear ba siya o curvilinear, depende sa type ng motion. Tapos yung I sub M ay na-discuss ko na rin. Okay? O di parang tapos na natin to, no? Tama ako, no? May isa pang problem, alam ko. Okay, mag-alala, di ko nalimutan yun. Yes po. Yan, ulitin ko lang kung hindi ko pa nasabi. No, yung isang problem, kapag may time pa tayo sa dulo, ay babalkan natin, ha? Kailangan cancel lang natin matapos yung discussion natin ito bago tayo mag-midterm. So, may salita dapat itong kasunod natin ay tapos natin yung discussion. Narinig ka ako? Opo, sir. Thank you. Kaya proceed tayo sa chapter 2. Equivalent system. Pero ito hindi pa na-discuss na. Tama ko? Hindi pa, tama. Hindi pa po. Sige. Okay? Edi, discuss natin ngayon. Yan. So, under equivalent system, okay, ang purpose, kaya tayo nagde-declare ng equivalent system, is for that system to be much more simplified. Okay? Bakit kailangan natin i-simplify? Kasi kapag tinik natin siya as it is, siya ay a higher degree of freedom. Okay? So, syempre, katulad ng sabi ko nga nung una, ang focus nga lang natin is single degree of freedom. Kaya ang gagawin natin, from higher degree of freedom, ay gagawin natin siyang lower degree of freedom, or to be specific nga ay single degree of freedom na nga lang. So, kaya kinukuha natin yung equivalent niya, equivalent system. So, ano yung sinasabi kong system? Ito yung sunod na pag-usapan natin itong 5. Okay? So, parang introduction lang. So, may 5 tayong pag-usapan na type ng system. At yung 5 system lang yun ay higher degree freedom. At kaya natin kinukuha yung equivalent kasi nga siya ay higher degree of freedom. So, pasisimplihin lang natin para maging lower degree of freedom, or to be exact nga ay ito, SDF nga ay single degree of freedom. Okay. So, in order to do that, na para siya ay maging single degree of freedom, we will determine its equivalent stiffness. Okay? In order na maging simplify siya, ay kailangan natin i-determine yung equivalent stiffness. Stiffness is another term for spring constant. Yan. Ang stiffness is another term for spring constant.
Spring constant din ang isabihin ng stiffness. Okay? At kapag kinuha natin or determine natin equivalent stiffness, we will assume na yung weight niya, again, yung weight na to ay yung kinuha natin equivalent stiffness. We will always assume na yung weight niya is smaller compared to the other mass na naka-attach din sa system. At kaya natin ina-assume na ang weight ay very small para neglected yung inertia niya. Kailangan purpose nun. Neglect natin yung weight niya para neglected na rin ang inertia niya. So ano yung sinasabi kong equivalent system ito na kinukuha na natin? So ito yung 5. Okay, meron tayong 5 system na kinukuha na equivalent system. So simulan natin doon sa una. Yan. Extension and contraction of elastic rod. So yun ha, again, elastic rod. Kapag nga sinabi natin elastic rod, ay ito kayong rod na yun. Yung rod. At para nga siya maging elastic, ay apply natin siya ng force dito sa dulong ito. Pahila. Ayan, pahila muna siya. So, hinihila natin itong rod ng ito. At dahil nga siya elastic, ibig sabihin magkakaroon siya ng changing length or deformation. Again ha, so yung elastic rod, itong rod na to, hindi kasama itong gray na to. Ito yung result na after i-apply yung force. So ito yung ating elastic rod. In-apply nga natin siya ng force. At nung in-apply natin siya ng force, ay nagkaroon nga siya ng deformation. Saglit lang. Okay. Check ko lang, audio ko. Okay naman, no? Okay pa po, sir. Okay pa, sige. Mukhang malakas internet ko, mabilis kayong sumagot eh. Anyway, okay naman, sige. Continue natin. Okay? Ulitin ko ulit ha, yung huli ko sinabi. Nung in-apply natin siya ng force, nagkaroon siya ng deformation. At yung behavior na yon na pag-apply ng force, ay nagkaroon siya ng deformation. Is the same behavior sa isang spring. Na kung saan, kapag in-apply natin siya ng force, meron din siyang changing length or ang tawag naman natin sa changing length is deformation. So ito yung sinasabi kong equivalent spring. So tandaan ha, ang meron talaga tayo ay itong rod na ito. Okay? Ito yung ngayong under ng equivalent system. At kinukuha natin siya ng equivalent spring para nga mas maging simple itong ating elastic rod na ito. So sa halip nga na kumbaga, again, meron tayong elastic rod, nire-represent na lang natin siya as a spring. Para, kaya spring, dahil ang spring ay single degree freedom kasi siya. Yun nga, kukunan natin siya ng equivalent stiffness or equivalent spring constant. So ito ay re-represent natin sa spring. Okay? So sabihin meron siyang equivalent spring constant. So paano natin kukunin yung equivalent spring constant niya? Ay babalik tayo dun sa ating equation for the tension and compression. Tension and compression ng elastic rod. Na yun nga yung deformation is equals to FL over A. So I can assume naman no na lahat naman tayo nakapag ano nga tawag nyo? DRB? No? Yes po. Yan, sige. Thank you. So manisalita nga, kaya kung tinanong, ibig sabihin kahit man lang papaano, ay nakita nyo na tong equation na ito na under nga siya ng tension and contraction ng elastic rod. So anong dahilan bakit nating kinuha itong equation na to? Kasi nga, i-represent natin siya as a spring. Di ba nga ang spring, katulad ng sabi ko nung una, spring constant ay equal sa force over deformation.
So, saan galing to? Yan ay galing din sa ating Hooke's Law. Na Hooke's Law nga ay force is equals to K deformation. So, therefore, yan, ang kailangan natin yung spring constant. So, therefore, spring constant is equals to force. Kasi ito, pupunta sa ilalim over deformation. Ayan. Kaya nagkaroon tayo ng force over deformation. Na kung saan itong dalawang values na to, itong force at yung deformation can be found, both of them can be found on our equation for the deformation ng rod. Na kung saan itong force na to ay yung din force na yon at yung deformation ito ay yung din deformation na yon. Okay? So we will just transform or manipulate our equation so that it will be in force over deformation na form. So, paano gagawin yun? So, therefore, itong AE ay cross multiply natin. So, pag cross multiply, sabihin mo lang sa ilalim, pupunta siya sa taas. Kaya nakita niyo sa taas. Taas yung L, cross multiply. So, pupunta naman siya sa baba. Kaya mayroon tayo ditong AE over L. Tapos yung force, hindi na nga natin gagalawin, pero yung deformation, yan yung i-cross multiply natin. Kaya meron ngayon tayong force over deformation. At yun nga, katulad sabi ko, itong force over deformation is equal to our spring constant. So, therefore, ang equivalent spring constant nito, again ha, equivalent ha, ulitin ko, hindi yan spring. Yan ay elastic rod. Pero, para simple itong rod na to, tinitreat natin siya as a spring. O, para masimple na nga lang. Kaysa itreat natin siya as rod, itreat na lang natin siya na parang spring. So, pag tinreat natin siya as spring, meron siyang equivalent spring constant. Na ito yung equation niya, AE over L. So, ito yung equation na gagamitin natin para makuha yung equivalent spring constant itong ating elastic rod. So, first equation ay AE over L. Lima ito, no? Okay. Proceed tayo sa number 2. Pasensya na kasi kailangan ko pagkumparahin ito at yung pasunod, kaya palipat-lipat akong ganyan. Okay. So, ang sunod niya ay cantilever beam. So, ito nga yung cantilever beam natin na kung saan yung isang side niya ay nakafix sa wall o kung ano man to, vertical na plane. Then, syempre, yung kabila ay yun yung free end. Na kung saan dyan tayo sa free end na yan, nagkakabit ng mass. As you can see right here. So, ang mangyayari ngayon ay, kapag nga tayo may cantilever beam, meron tayong application ng force which is now perpendicular sa ating lead. So, yung force na in-exert natin sa cantilever beam is perpendicular dun sa lead. Okay? At dahil perpendicular din yung force na in-exert natin, so therefore, yung kanyang direction ng deformation is also perpendicular sa length ng ating beam. Whereas, kung ikukumpara natin sa kanina, kita nyo yung direction ng force, siya naman ngayon ay parallel. Kasi yung force nung una, ito, under tension and compression, ay parallel siya sa length. Parallel din yung deformation sa length. Kaya ang ating ding drawing ng ating spring ay parallel din sa length kasi nga parallel yung force at yung deformation doon sa length. Pero pagdating dito sa cantilever beam, ay nga, perpendicular yung force at yung deformation. So therefore, yung orientation ngayon ng ating spring ay also perpendicular din. Pero kahit ganon, pag nagkabit tayo dito ng mass sa dulo, edi parang ang kinabit natin yung mass na yun doon sa spring. Kasi nga yun yung representation nitong ating cantilever beam. Sunod, yung kung di ako nagkakamali, nung kayo nagdi-discuss ng cantilever beam, ay hanggang flexural stress lang. Tama ba naman, no? DRB. Nung nag-DRB kayo ay umabot naman kayo ng flexural. Ang flexural ay yung ito equals to MC over I. Yes po. Yes po, sir. Okay.
Kaya ko sinabi yon kasi ang kasunod kasi ng flexural stress ay deformation. Okay? Yung deformation na yun ay depende pa ko ng type ng beam. Okay? Kaya nga, tapos medyo, sabay sa tayo, medyo komplikado ring discussion ang deformation. Okay? Sabi salita, hindi katulad nito, ito yung deformation, yan, may equation. Okay? Pagdating kasi sa different kinds of beam ay meron kanya-kanyang equation ng deformation. Kaya sa madaling salita na lang, ay tandaan nyo na lang itong equation na ito. Ito yung parang same din ng idea, force over deformation na nga lang. So kaya kinuha yung equation ng deformation, kaya nakuha itong ating equivalent spring niya, which is 3EI over L cube. So yan naman yung para sa cantilever beam, 3EI over L cube. Again ha, ang representation ng spring natin ay ito perpendicular dun sa length. Okay? Baka kasi isipin nyo dahil ito yung ground, dyan nakalagay yung ground, tapos pa ganyan. No. Hindi ito ha, mali yan. Baka isipin nyo dahil ito yung ground, doon din ang ground ng ating spring. Hindi ganun yan ha. So, again, representation lang siya. So, kaya i-represent din natin siya ng perpendicular doon sa ating length ng beam. Okay? So, dahil tayo may cantilever beam, ay meron din tayong simply supported beam. So, pag simply supported, hindi yun nga, simply supported beam. Tapos, ganun din sa kaparehas ng ating cantilever beam, meron din siyang specific na position ng mass. So, for simply supported beam, dapat siya ay nasa gitna. Yan, as you can see right here, L over 2 at L over 2. So, bawal siyang mapakanan ng kaunti, mapakaliwa ng kaunti. Bawal din siya mapakanan ng kaunti. Kailangan niya siya i-dead center doon sa length ng ating beam. As indicated here by L over 2 at L over 2. Kumpara doon sa ating cantilever beam, di ba? Nabanggit ko na rin naman, kailangan naman siya ay nasa dulo ng ating cantilever beam. Hindi siya pwedeng nasa gitna or somewhere sa gitna. Kailangan siya ilagay sa dulo. Kailangan o required na yung under cantilever beam ay nasa dulo. Kasi once na wala na sa dulo or sa simply supported beam ay wala sa gitna, hindi na applicable yung kanika na lang equation na ito. Okay? Kapag ito ay wala na sa gitna. So yun nga, inalagay na natin sa gitna. Kaya meron ngayon tayong equivalent spring constant ay equal sa 48 EI over L cube. Ito ay 48, yung kanina ay 3. Pero kung napansin nyo, parehas ang ating equation na may EI over L cube kasi parehas naman silang beam. Na yung EI over L cube, yung E means modulus of elasticity, I ay area moment of inertia. So dyan ay dapat ay itong mga to. Yung BH cube over 12 at yung pi d to the 4th over 64 na equation. Yan, para sa yan. And then yung L, yung length ng ating beam. Yan. Hindi ko pala napakilala sa inyo yung sa ito. Kasi yung A ay cross-sectional area, yung E nga ay Young's modulus of elasticity, at yung L ay yung Young's modulus of elasticity, or yung kompleto, Young's modulus of elasticity. Pare-press letter E ang tawag natin. Tapos magdating dito, yan, kaya may letter yung nakaturong pababa. Kasi nga, yan yung direction ng kanyang deformation. Yan, itong letter yung pababang ito, kaya may nakaturong yung pababa. At dahil siya nakaturong pababa, ibig sabihin niya ay perpendicular ulit sa ating length, yung ating representation ng beam, ng spring pala. Yung ating representative spring yan. Kaya may nakaharong ganitong itsura. Pag kinabit siya sa spring, ay equivalent spring.
Okay pa, no? Okay pa. Okay pa? Sige nga, okay pa, no? Maliwanag pa. Yes po. Sige, sige. Sige. Thank you. Ayan. Ulitin ko ha, hindi sila pwedeng mawala sa pwesto ng mas na yun. Hindi pwedeng i-move sa ibang position yung mas. So, kailangan yun nga ay nasa dulo at nasa gitna. Kasi pag wala na siya doon ng mas, ibang equation na dapat siya. Then sa node I, yun, torsion of elastic rod. So, torsion means pihit. So, pinihit natin yung dulo ng rod natin. Pinihit natin. So, pag lang yung direksyon, na parang palayo, katulad ng kanina sa extension and contraction. Pero, dahil siya torsion, ibig sabihin, pinihit. Kaya ang direksyon niya ay pagganito. So, pihit na yun. Yung indicated na to ay ito yung pihit na yun. Okay? So again, we're pertaining again to elastic rod. Kaya meron ulit tayong fixed end dito kasi ito yung pre-end. So itong nakikita nyo ito yung pre-end ng ating rod na yun. Okay? So nakatingin kayo direkta doon sa dulo ng ating rod na yun. Tapos, kung napansin nyo, yung ating dulo ng rod, again, you're looking at the end, the pre-end ng ating rod. So, bukod dito, ito ay radius, as you can see right here, radius ng rod. Bukod dito sa line ito, kung napansin nyo, meron tayong broken or dotted line dito sa vertical nito. So, ang purpose itong dotted line na to is to indicate yung position ng ating line na ito, mamaya ito. Itong solid line natin ito. Bago pa tayo nag-apply ng ating torque. Kasi torsional eh. So, pag may torsional, may torque. So, bago pa natin i-apply yung torque na to, yung line natin ito ay nasa vertical pa siya. Yun nga, nasa vertical pa siya. Bago pa natin i-apply yung torque. Ngayon, in-apply na nga natin ng pihit na to, yung torque na to. Kaya nangyari ngayon, yung original position ng vertical line ay mag-move na yun siya to a new position. Kasi nga, pinihit natin siya. So, mula sa vertical, pinihit na natin siya dito sa bago niyang position. Kaya nangyari ngayon, meron ngayon siyang, ito, yung, dito na sa taas. Kaya nagkaroon nga siya ng ating angular deformation, yung theta. Pero siya ng angle na na-form doon sa dulo ng ating rod, ng ating elastic rod. Yun na, itong solid line na to, bago pa natin i-apply itong torque natin ito, hindi siya wala label yun. So, bago pa natin i-apply itong pihit natin ito, nandito siya nga sa vertical line. So, ibig sabihin din nun, pag tinanggal natin yung pihit na yun, itong line din ito, babalik sa ating vertical line. Kasi itong pihit na ito, nag-cause kayo tayo nagkaroon ng angle. Tapos tinanggal nyo to, ito, babalik lang ulit sa original natin position. Ito, sa vertical. Ayan. So, pag tinanggal nyo yung ikot na to, yung pihit na to, babalik sa original position. Which is, yun din kasi ang behavior kapag mayroon tayong gantong klaseng spring. So, naglo-load lang. Ayan. Ako saan, meron din siyang, kumbaga yung line kanina ngayon ay represented itong, ano ba to? Rod na lang, rod. Itong dotted line na to, yan yung original position ng ating rod na ito. Na kaya nga siya nagpunta dito kasi tinulak na natin siya papunta dito. So, tulak natin pa ganun, nandito na ngayon siya. Sa position. Katulad ng kanina, pag tinanggal natin yung pagkakatulak natin dito, di babalik lang din siya dito sa original na position. Kaya nagkagaroon kasi nga dahil nito. Ito. At ito ay spring. Which is kakaibang spring, no? Kasi ang alam natin ay yung pinandrawing ko sa spring mass model, yung paganyan.
Hindi, meron nga palang drawing dito. Dito sa cantilever. Ayan. So kung napansin nyo, ganito lagi yung spring na pinapakita ko kasi ang tawag natin dito ay helical spring. Okay. Kung saan ng helical spring, kaya siya tinawag na helical spring kasi it consists of helix. Yung helix ay yung parang nagra-wrap ka ng line sa bilog. So yun. So tawag ko na helix or helical. Tapos ang motion nga nito ay linear, straight line. So up and down lang yung motion. Up and down ang motion. Pero pagdating kasi dun sa ating torsion of elastic rod, hindi na siya up and down. Siya ay, as indicated by our deformation right here, siya ngayon ay angular. Angle. Angle yung motion niya. Hindi siya straight line. Kaya sa mga salita, ibang klase ding spring ito. Hindi ito katulad ng ating spring na napag-usapan ng una. At ang tawag nga natin dito ay, una, torsional spring. Yung torsional spring, kung napansin nyo, ito talagang drawing nung kanina. Kasi meron nga tayong spiral. Yan. Ito yung spring ng spiral. Kaya kung tutusin, ang tawag talaga dun ay spiral spring. Ngayon, isinama ko lang to torsional spring kasi yan yung pinaka-common na type ng torsional spring. What I mean is angular spring na lang. Ayun, angular spring. Sabihin ko, ay spring na nagpo-produce ng angle. Yung pinaka-common, pinaka-madali kasi yung manufacture yan kasi yan o, helix lang yung nasa gitna niya. Okay? Kaya madaling yung manufacture yan. Kumpara dito sa kabila, spiral pa siya. Okay, magkakaiba, magkakaiba pa yung diameter nung sa rope, sa wire na lang. Magkakaiba pa yung diameter ng wire. Whereas dito sa torsional spring, yan, helical din siya. So, consistent ang diameter niyan. At again, padalwa nga kasi ay ito yung pinaka-common na type ng spring na nagpo-produce ng angle. So, tawag ko naman din sa kanya ay angular spring. Angular spring din ay yung simpleng spring. So, kaya isinama ko ito na kung saan ang ina-apply nating force ay dito sa, ang tawag natin dito sa extend na to ay arm. Set here, arm, ito arm. So, tawag dyan na arm. Tapos doon, ka ngayon nag-a-apply ng force. So, syempre, para hindi umikot yung ating torsional spring ay may stopper yan dito. Para yung tulak mo dito, i-prevent nito na parang susunod lang sa pag-ikot. Okay? So, yun nga kasi yung pinaka-popular sa kahit anong ipit. Yun ang lagi dyan. Diba? Kahit anong ipit, ganito yung nakikita nyo yung type ng spring. Pero meron pa kasi tayong isang klase pa ng spring ito. Itong spiral spring. Ngayon kaya nga ito nadamay kasi yung nasa drawing natin na ito, ang tawag kasi natin dyan ay spiral spring. Ang dahilan lang kasi nga ay spiral kasi yung kanyang wire. Kaya tawag natin dito ay spiral spring. But still, yan, kaya may hook dito. Yan yung connected sa ground. Yan nga yan, magpe-prevent para umikot yung ating spring. Kaya may hook dito. Tapos yung may naka-extend sa gitna, ay dyan naman natin kinokobit. Original, idinuduktong yung ating, for this example ay yung rod. Diyan natin ikakabit yung nagtitwist or umiikot. Yan, dito sa gitna yun. So, sa tayo nakikita yung drawing doon sa kaninang yung representation ng spring nitong torsion of elastic rod ay angular spring. Pero kahit siya torsional or spiral spring, meron pa rin siya ng property ng ating spring which is spring constant. So kailangan pa rin natin to kunin yung kanyang spring constant. So paano natin kukunin yung spring constant? Okay? O di, babalikan natin yung ating torsion dito. Na kung saan, kapag nga tayo nag-apply ng torque, nagkakaroon nga tayo ng the same direction ng deformation. So, ang tawag na natin dito ay deformation. Then, kaya siya umikot na papunta dito.
Hindi ko pa ganun kasi meron na tayong in-apply na torsion. Yan, same direction. So therefore, dahil nang nag-apply na ng torque, meron tayong angular deformation. So therefore, babalikan natin yung equation natin sa DRB ulit. Ito yung equation ng angular deformation sa may pre-end ng torsion, ang ating elastic rod pala, sorry. So yung angle na deformation na to ay yun nga yung angular deformation na makikita sa pre-end ng ating elastic rod. Na yung angle na to ay equal sa TL over JG. Angle pa rin yan kasi theta eh. Pero equal ngayon siya sa TL over JG. So, para siya sa TL over JG. Okay? Na kung saan, ang meron nga tayo ay torsional spring. Yun na lang. Torsional spring or umiikot na spring. Ano ba yung bantawag? Angular spring. Yan. Ang meron tayo ay angular spring. Yung una ko nga pinakita sa inyong spring, ang tawag nga doon ay linear spring. Linear spring kasi isang, line yung kanyang direction. Kaya linear spring. Ito naman ay angular spring. Kasi napoproduce naman niya angle. Ako saan kung babalikan natin yung kinuha natin spring constant for our linear spring. Yan, nakalagay. So para sa linear spring, ito nga yung equation ng ating spring constant. Equal nga siya sa force over deformation. So, force over deformation siya. So pagdating ngayon dito, wag malilito ha, pares kasing K ang gamit natin, mapalinear yung spring natin or angular yung spring natin. Okay. Both na letter K yung representation ng ating spring. Pero ang mag-iiba sa kanya ay yung kabilang side kasi nga kapag linear, siya nga ay equal sa FL over FL. Equal siya sa force over deformation. Yan yung sa linear. So linear spring. Ngayon, pagdating sa angular, yan, pwede natin gamitin na parang basihan. Yan. Pwede natin gamitin basihan yung ating sa linear. Pero syempre, paikutin natin kasi nga linear ay straight line. Pagdating dito sa angular, lagyan pa naman ng word angular. Pagdating sa angular ay umiikot na siya. Again, mapa-angular spring or linear spring. Pare sa letter K ang gamit na letter. Pero pagdating sa kabila ay yung linear na force. Okay. Under linear ay pagdating sa angular ay umiikot na ngayon siya. Kaya yung force na diretso lang pag nagkaroon ng pag-ikot, magiging torque na yun siya. Yung force na moving in a straight line, pinaikot natin, so umiikot na force ay torque. Ang umiikot na force ay torque. Tapos, yung deformation natin, tapos paikutin natin, kasi nga angular, siya ngayon nga ay theta, which is you can see here naman, yung napoproduce nating deformation nga ay laging in terms of theta. Yan, theta, kasi ito theta din. Siya ay angular. Kaya ang ating equation ngayon for spring constant ay equal sa torque over angular deformation. So, torque over angular deformation ngayon para sa angular spring. At kaya nga natin kinuha ito kasi katulad din siya ng ginawa natin sa sa extension and contraction elastic rod na meron tayong equation, doon natin kukunin yung ating equation para sa equivalent spring by following yung equation ng ating spring constant. Na kung saan dito naman, pagdating dito sa torsion of elastic rod, ang pagduduktungan naman natin ay yung equation ng ating angular deformation at yung ating spring constant. Kasi nga ang ating spring constant ay torque over angular deformation, where both of these two
values ay nandun sa equation ng ating angular deformation. Na yung torque na ito ay the same torque na yon at yung angular deformation ay the same angular deformation. So therefore, ito ay rearrange lang natin para meron tayong torque over deformation. Para mangyari yon, ayun, katulad nga ng ginawa natin sa FL over AE, itong JG, i-cross multiply. So kaya siya nasa taas na. Tapos yung L na to, pupunta na sa i-cross multiply natin, kaya ngayon siya nasa ilalim. Yung torque, hindi natin gagalawin, pero yung angle theta, dadalhin natin sa ilalim. Kaya ang nangyari nga, torque over angular deformation ay equal sa JG, kasi ito yung cross multiply, over L. Kasi yung L, cross multiply natin. So therefore, para makuha natin yung equivalent angular spring constant niya ay ito ang equation natin, JG over L. Again na, ito ay kinumpare ko lang. Ito nakasulat na rin niya. Which is parehas naman kasi silang spring. Okay? Kaya, pwede natin pagkumparahin. Yun nga lang, syempre, pag angular, edi umiikot. Pag linear, edi straight lang. Pero, di ba, meron nga tayong conversion. Okay? So, kaya, lagi may connection lagi yung angular sa pagiging linear na values. Okay? Ito naman na ngayon sa ngayon. Okay, so therefore, ito yung paapat na equation ng spring constant na ay JG over L. Where J is our polar moment of inertia. No, ito na nga ay torsion. So therefore, ang pinakamadalas dyan, shape para sa rod ay bilog. Common na shape sa rod ay bilog. Kasi nga umiikot, pinipihit. So therefore, ang polar moment of inertia ng ating bilog ay equal sa J is equals to pi d to the fourth over 32. Yan. So yan naman yung ating polar shaft J. Pag J ay polar moment of inertia, iba pa siya sa I. Ang I ay moment of inertia lang. Or area moment of inertia. Ito ay polar moment of inertia na J, which is equal nga to pi d to the fourth over 32. Okay, tapos yung G ay Bulk's modulus of rigidity. Bulk's modulus of rigidity. So yun yung G. Then yung L nga ay yung length ng ating rod, as you can see right here. Pag J, pag bilog, i-minus nyo nga lang yung sa D na part kapag meron tayong inside diameter para maging hollow kasi itong equation na to. Basta yung equation J, ay, lagi namang laging bilog. Kaya, pi dito po over 32. Mag-depende na lang kung may butas pa siya sa gitna or wala. Pag may butas, hindi, maminusan mga lang ito nasa taas ng dito dapat. Yan. Okay pa? Okay pa naman? Yes, sir. Sige. Thank you. Okay. Same J, G, tapos L. Tapos, kunin na rin natin yung kanyang equation ng natural circular frequency. So, bakit natin kukunin na siya ng natural circular frequency? Kasi, pag meron kasi tayong torsion of elastic rod, or to be exact, may torsional, ay pare-pares naman kasi yung ating computation, lalo na sa omega n. Kasamaan ito ng ating yung spring mass model. No, ang spring mass model nga ay palaging square root of K over M. Regardless kung saan siya naka-orient. Tapos yung padalwa nga ay yung square root of G over N para sa ating simple pendulum. Tapos ito yung patatlo. Masyado ako napapa-advance. Okay? Proceed ngayon tayo sa may part ng vibrations. Ito ay at vibration na ito. So, bakit walang equilibrium? Kasi, pag sinabi equilibrium, edi walang naka-apply na force. O, di pag walang naka-apply na force, wala itong kahit anong force.
wala rin yung moment kasi wala kang in-apply ditong force. Okay. So kaya proceed na ako sa my part ng vibration. So yun nga, kinukunan natin yung summation ng moment sa point O equals to I alpha. At yung point O na to, or 0, basta yun yung subscript, it pertains dun sa center ng ating rod O at yung center ng ating spiral spring yun. Yung gitna dun sa may spiral spring. So, point O natin. Kaya dun natin siya kinukunan ng value. Or kinukunan ng summation ng moment. Tapos, yung para sa direction na to, ito ay baliktad. Baliktad ito. So, dapat hindi ito. So, naman ipakabila. Kaya siya naging baliktad kasi nakadepende naman lagi ang ating positive direction ng ating moment. Depende sa ating unang tulak. So, depende lagi yan sa unang tulak. For example, ito. Okay, so, ito nga yung ating spring. Ito yung parang pinaka-plate. So, pag tinulak mo ito, papunta siya dito. Pag tinulak mo yun, ang napoproduce nating rotation nga ay pag ganito, at itong direction na to, again, ito yung pivot point, ay counterclockwise. Ayan. Counterclockwise, so therefore, yan. So, ito dapat ang tamang direction. Counterclockwise yung ating summation ng moment. Positive direction. Yung positive direction ng moment. Ay counterclockwise. Kasi nga, lagi siya nakadepende doon sa unang ikot. Kung paano natin siya minob mula dito sa papunta sa bago niyang position. Ano yan? Kompleto na ulit ang ating equation. Ito lang lahat na to dapat ito may I sub m. Dito ko lang sa dulo nilagay. Pero lahat na yan ay I sub m. Hindi siya yung ito ha. J. Anyway, hindi ko lang tanda kung saan. Basta kung paano nga unang pinihit siya, yun lagi ang direction. Yun na lang. So, yung unang pihit, yun ang direction ng ating positive moment. Di proceed nga tayo sa summation ng moment. Ito okay na to. Dito muna tayo sa summation ng moment. Ngayon, kapag pinihit na natin ito, at kung napansin niyo yung pihit ko, ay walang naka-indicate na kahit anong letter. Ito dapat ay wala ito. So, basta siya ay nakapihit na gano'n. So, pinihit natin to. So, ito yung representation na mas malaki. At kapag na tayo may spring, patchy torsional or linear, pagkatapos natin kasing siyang apply ng force, ay gusto niya laging bumalik sa kanyang original position. So mula dito, ay gusto niyang bumalik dun sa original position niya. Ganon din ito, di ba? Dahil inikot natin siya ng ganitong direction, which is counterclockwise, ang gusto gawin ngayon ng ating spring ay bumalik sa kanyang original position. Kaya sa madaling salita ay opposite yung unang pihit natin at yung torque natin. Kasi nga yung torque, itong arrow na to, yan yung torque natin. So, itong parang force na ina-apply ng ating spring, napakontra do sa iyong unang pihit. So, lagi siya excuse lang.
Ayan. So, gusto niya kasi laging bumalik doon sa kanyang original position. Kaya kahit ang ikot natin ipapunta dito, which is counterclockwise, ang torque ay laging pakontra kasi nga gusto niya laging bumalik sa original position. So sabihin, kung pag ganito siya, ang ating torque ng application ay pabalik lagi sa original position. Pero kasi syempre siya end ng rod, kaya pwede nyo rin siyang ipihit na papunta dito. Pero kapag pinihit natin siya papunta dito, yung reaction pa rin ng ating tension para sa ating rod ay pakontra pa rin. Kahit mapunta dito or papunta doon, ang direction pa rin ng ating torque ay opposite direction. So, lagi siya pakontra. Kaya siya pakontra ganun yung ating torque. At dahil siya pakontra, ibig sabihin niya nun, ang ikot ng ating torque na ay clockwise, ang inindicate nga natin ay counterclockwise. So, kaya nagkaroon tayo dito ng negative na torque. Negative na torque kasi yun lang naman ang pinaka-source ng ikot natin. Negative na torque. Kasi nga kahit mapa-clockwise or counterclockwise yung direction natin, ang torque ay manatiling kontra doon sa unang tulak natin. Okay. We will use negative or minus. Minus T is equals to LA. And then, ito, galing dito sa equation na to, kinross-multiply natin yung theta. Sa theta, kaya nakuha natin yung torque is equals to product ng spring constant multiplied by angle theta ito. Torque is equals to K theta. So itong negative tension ng rope natin, ipilitan natin ng K theta. Tapos yung LA, L alpha pala, sorry. Hindi pala, tama, L alpha to. Hindi I, sorry. Ang I alpha, sorry again ha. Yung I alpha, hindi pala, itong K theta na lang pala. Itong negative K theta ito, ay lipat natin sa kabila. Yung negative K theta, lipat natin sa kabila. Kaya siya naging negative dahil na kasi negative ito, negative din. Pagkita lang natin ng K theta. Matapos nga itong negative K theta, lipat natin sa kabila, kaya mayroon tayo nito. L alpha, hindi pala I, sorry. I alpha plus K theta equal to 0. Tapos nga ang sunod ay, i-divide natin both sides by I. Tapos itong alpha ay papalitan natin ng theta double prime. Theta double prime, 0 at first derivative. Tapos kung anong nasa harapan ng ating first derivative na yun ay yun yung ating omega n. So, omega n, huwag lang kakalimutan yung square. Omega n natin ay equal sa square root ng K over I sub n. At ito nga yung sinasabi kong patatlong equation na tatandaan. Ang dahilan nga kasi ay pare-pares kasi ang itsura ng ating torsion ng elastic rod. May rod, tapos magkakabit ka lang sa dulo ng rod at yung kasi yung magiging source ng ating torsion, yung ikinabit mo sa dulo. Kasi nga dapat itong rod na to ay wala kang mass para wala siyang inertia. Kaya nga ina-assume ito na walang mass yun nga, walang mass. Tapos yung mass lang ay magagaling sa may pre-end ng ating elastic rod. Ito yung patatlo ha. Yung unang dalawa nga for spring mass model, sabi nga natin is square root of K over M. Diba sabi ko nga kahit nga nakatayo, nakaiga, or nakabitin yung ating spring mass, as long as nga na tayo yung spring mass, kaya pare-pares ang ating yun ng laging letter I, square root of K over M para sa spring mass model. Tapos ang padalwa nga ay yung simple pendulum nga ay square root of G over L. Tapos ito yung patatlo, square root of K over I for torsion. Ngayon, kaya nga pinapasaulo na lang kasi nga pare-pares naman kasi ang form ng system natin yon. Yung pendulum pare-pares naman nagbibiti ng mass. Tapos spring mass naman para sa spring mass. So, ganun din dito. So, torsion pa rin ito na walang weight. Tapos magkakabit ka lang dito sa dulo ng kahit anong shape. Kasi yung shape na yun yung magiging source ng ating mass moment of inertia. Yan. And then next ay, okay pa ha. O, nagsasaulo pa lang tayo ng equation, no?
Yes po. Okay pa. Sige, sige. Okay? So, next ay floating bodies. Yan, floating bodies. Na kung saan, sabihin na natin napahiwalay siya. Kaya siya pinahiwalay ko kasi nga yung unang apat na ito ay pare-press niya itong under ng deformable or DRB, no? Under to ng DRB. Itong apat na to. Pero pagdating dito sa floating bodies, ay under naman siya ng fluid mechanics. Kaya siya napahiwalay. Na kung saan kapag nga tayo may lumulutong na object sa tubig, pero yung tubig hindi siya limited sa tubig. So, pwede kahit anong liquid ito. Para lang for simple nga ay sabihin ko na muna ng tubig. So kapag may lumulutang tayo sa may tubig at itinulak natin ng kaunti yung lumulutang na yun, o di ba nagkakaroon nga siya ng movement na up and down na motion. At yung movement up and down na motion ay parang ikinabit natin yung mass na yun, kung ano mang object na yun, sa ating spring. Hindi pwedeng nasa taas kasi nasa ilalim yung ating tubig. So kaya inilipat natin yung spring sa ilalim. So nandito naman yung tubig sa ilalim natin. At yun nga, siya nga ay nag-act na parang spring. So therefore, kahit siya ay tubig, meron siyang equivalent spring constant na equal siya sa rho g times A. Yung rho, high density. Yung g is acceleration due to gravity. Tapos yung A ay, depende ngayon dito. So siya yung area sa bottom surface of the body. So yung area sa pinakailalim ng ating object na ito. Again, assuming syempre na uniform yung ating shape, yung para cross-sectional. Hindi itong side na to hindi yung mga side na ang kailangan nating area is yung yun nga, uniform na shape na lang mula sa taas hanggang sa baba. Yun na lang siguro. Yun yung sabihin ng A. Hindi pwedeng maliit ang taas at malaking ilalim. Kailangan niya ay pare-parehas mula sa taas hanggang sa ilalim. Ayan. Okay? Anyway. Kasi ito. Kasi. Nakamuna pala, no? Bago ko makalimutan na rin, kasi ang sunod kasi natin ay sample problem. Yung sa pre-vibration ay gagawa tayo ng assignment Hindi ko pa nga lang na-upload yung cover page pero gagawa ng assignment. Ang assignment niya ay nasa dulo ng pre-vibration na lecture notes. 4 sa problem yon. Narinig kaya ako? Yes po. Ayan. Tapos ang pasa niya ay sa next nating meeting. Sa next na face-to-face ng meeting. Which is next week. Pantay na lang ng upload ng cover page. Yes po, sir. Noted po. Sige. Tapos, wag ito ito pinaltang ko na. Pinaltang ko na itong problem na to. Kaya hindi kasi 10 minutes Ano kaya? Ito, matagal ito. Anyway, sige. Tignan natin kung itong Hindi kasi kasya ng 10 minutes yung problem natin, kaya sige. Ano na lang, Olmac nga, no? Ang representative. Yes po, sir. Ano na lang, pa-remind na lang din na tayo ay magsisimula ng first sample problem under equivalent system. Yes po, noted po. Yun nga, pati Olmac kasi nga, pag alam mong mali yung dinidiscuss ko, pwede mo namang sabihan na Kaya nga, minimension ko sa'yo. Kasi na-realize ko na rin siya after na para tanghali na ata. Nung dinidiscuss ko na sa ibang klase. Opo, sir. Sige. Ako muna wala mo nang alis. Salamat.
Yun. Ano na lang, o nga pala, no? Sige. Face-to-face meeting nga pala tayo. But anyway, sige. O baka pala na lang muna may tanong. Baka may tanong? Wala naman. Sige. Sige, so kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna. Kaya see you next meeting. Sige. Bye-bye. Assignment Thank you natin po, yan. sir. Thank you po, sir. Thank you po. Bye.